matatapos yan alas 12 ng gabi. Bago yan matapos siguro baka mga 5 o 7 paalaala, magugas ka na. Hindi akit sa taas. Akit ko sa taas. Yan tagal na, no? Halos nalimutan ko na, inutusan ko. Ayun po, inutusan ko. Nakatunganga lang. Oh, hindi ka pa naghuhugas? Maghugas ka na. Pag hindi pa kasi yung gumamit ka ng mataas na boses, yung nakakatakot na boses, hindi pa muna makukumbinsi. At ganun ang kalooban ng Diyos. Kung minsan kung hindi ka pa takutin ng Diyos, hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. Pero alam niyo ba, hindi ko takutan, mga kapatid. Ang sabi nga ng Panginoon, doing the will of God from the heart. Amen? Ephesians chapter 6, verse 6, ang sabi ng Biblia, not with eye service. O ating basahin, mga kapatid. Ephesians chapter 6. O verse 5 muna. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman, ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pag-ibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Alam ba, mga kapatid, kayo na mga nangangamuhan, kung mabigat ang kalooban nyo pag inuutusan kayo ng amo ninyo, ganon din kayo sa Diyos. Ganon nyo rin siya pinaglilingkuran. Amen? Amen po ba? Kung niloloko nyo yung amo nyo, niloloko nyo rin ang Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, kung paano ka maglilingkod sa Diyos, ganon mo rin paglingkuran ang inyong mga Panginoon sa laman. Amen po ba? Kapag ang amo mo wala, tamad ka, pag ang amo mo nandyan, masipag ka, ganon ang paglilingkod mo sa Diyos. Inilalarawan mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Sino ba dito ang nangangamuhan, mas matapang pa sa amo? Ganon ka katapang sa Diyos. Mas gusto mo ang Diyos sumunod sa iyo. Di ba? Meron dyan, gusto yung amo ang susunod sa kanya. Siya yung nangangamuhan, pero yung amo niya, binibigyan niya ng patakaran. Alam niyo ba, pag nangangamuhan ka, wala kang karapatan, nabigyan siya ng patakaran. Amen? Para bang, ang Diyos pwede mong bigyan ng patakaran. Lord, basta ito lang gusto gagawin ko sa iyo, ha? Hindi ganun, mga kapatid. Di ba? Pag sinabi ng amo, ikaw dapat alas 9 lang, garahe ka na. Hindi, alas 11 gusto ko. Aba, mali yan, mga kapatid, di ba? Pag sinabi ng amo, ang boundary mo 500, hindi, gusto ko 300 lang. Huwag ka na mangamuhan. Bumili ka na ng sarili mong jeep, di ba? Pag sinabi ng amo, dapat pagkagarahe mo bigay yung boundary. Hindi, sa next week ko na bibigay. Marunong ka pa sa amo mo, bakit ka pa nangamuhan? Yan ang ugalit mo sa harap ng Diyos. Amen? Kung ano yung paglilingkod mo sa tao, yun ang paglalarawan ng paglilingkod mo sa mata ng Panginoon. Amen. Kung hindi ka matapat sa tao, hindi ka rin matapat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Bakit? Sapagkat kung yung nakikita, hindi mo kaya magtapat, paano ba sa hindi nakikita? Amen? Mahirap mahalin ang Diyos na di nakikita kung ang nakikita ay hindi mo kayang mahalin. Yes, amen. Magiging hipokrito tayo, mga kapatid. So mga anak ng Diyos, kahit tayo ay naglilingkod sa paningin ng ating mga amo,
dapat tayo po ay naglilingkod kung paano natin pinaglilingkuran ang Diyos. Amen? At ang sabi ng Biblia, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kung ayaw mo yung patakaran ng amo mo, di umalis ka. Yun lang naman yun di ba? Yun lang naman yun Kung ayaw mo patakaran ng boss mo, di mag-resign ka dyan. Kisa naman nagtitiis ka, akal ka ng angal, nagkakasala ka lang sa Diyos. Nagkakasala ka lang sa Diyos. Amen. Dahil, ang nais ng Diyos, kahit pa yan malulupit, maglingkod ka kung paano ka naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Yamang ang sabi ng Biblia, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kasi kapag naglingkod ka sa amo mo, hindi naman sa amo mo ginagawa yun sa Diyos mo ginagawa yun. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Isipin nyo, kahit malupit ang amo mo, kahit sa tingin mo para siyang di makatwiran, pero naglilingkod ka pa rin ng ayon sa kalooban ng Diyos, may gantimpala pala yan sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Pero mayroon din mabala ang Panginoon kung kayo naman ay mga amo at kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila at iwan ninyo ang pagbabala, yamang napag-alaman ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa kanyang walang itihatanging tao. Alam niyo ba mga anak ng Diyos, isa ang problema natin at ang amo mo, ang supervisor mo, kapatiran, di ba? Manager mo, kapatiran. Minsan, hindi mo nagkatrabaho ng maayos. Mahuli mo na po si manager, brother natin yan Di ba? Yun ang katwiran ng iba. Hindi mo na ako magtrabaho ng maayos Mahuli mo na po si manager natin, si brother yan Hindi po tama yon mga kapatid. Kay brother mo o hindi mo brother yan, hindi dapat inaabuso ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Minsan kasi ang palusot ng iba, Brad, maunawa mo naman ako Diba? Alam niyo po, nakakalungkot minsan ito lang po ng mga kapatid mo. Bakit ang mga kapatiran, pag naghahanap buhay sa mga unbeliever, matapat sila? Pero pag hindi pag-believer, hindi matapat. Nakakobserbahan niyo ba yan? Para bang simple lang, pag nangungutang ang mga believer, pag believer ang inutangan, halos di bayaran. Pero pag unbeliever ang inutangan, siya pa naghahatid ng bayad niya doon sa inutangan ng unbeliever. Di ba? Nakuha di ba mga anak ng Diyos? Di ba, minsan hindi makatwiran ang mga mananampalataya. Pag tayo nangutang sa mga di mananampalataya, halos ayaw mong mapintasan ng mga di mananampalataya. At ikaw pa nga minsan yung naghahatid ng inutang mo. Di ba? Pero pag believer na ang inutangan, brother naman yan Brother, sasaya na. Minsan nasasamantala yung pagkakapatiran. Ito yan, mga anak ng Diyos. Nasasamantala ang pagkakapatiran. Ganon din sa mga hanap buhay. Minsan nasasamantala ang pagkakapatiran. Hindi naman dapat ganon. Walang personalan, trabaho. Diba? Utang ay utang. Hindi dyan pinag-usapan kung kapatid ka o hindi. Basta tag ng utang ka, bayaran yan. Kung kailan ka nangako, ito pa rin. Kung hindi ka makatupad, bumigay ka ng pasensya. Ganun lang kasimple. Kaysa naman mag-backslide ka at di ka na maglingkod sa Diyos. Diba? Ilan naman nag-backslide dahil sa utang. Diba? At takot kay Sister Nora at kay Brother Sailor.
nagbabackslide na lang. Alam niyo ba,